Hindi ko akalain na ang mundo ay biglang magbabago. Parang kahapon lang, ang mga araw ay puno ng kasiyahan at kalayaan. Ngunit nang dumating ang pandemya, lahat ay nagbago. Sa simula, hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang saklaw ng pagbabago. Lahat ay natigil, lahat ay nagkaroon ng limitasyon. Sa isang iglap, ang mundo ay tila nagdilim. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang umaga, habang ako'y nakaupo sa harap ng aking laptop, nag-umpisa ang isang kwento na hindi ko akalaing magbibigay liwanag sa aking araw. Isang mensahe ang natanggap ko sa Facebook mula sa isang kaibigan noong elementarya, si Arvin. Si Arvin ay isa sa mga kaibigang matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos ng aming pagtatapos sa elementarya, nagkahiwalay kami ng landas. Nag-aral siya sa ibang lungsod habang ako naman ay nagpatuloy sa aking pag-aaral sa aming bayan. Hindi ko akalain na sa gitna ng pandemya, siya'y muling magpaparamdam sa akin. Kamusta ka na, Mia? Ang una niyang mensahe, nakaramdam ako ng kilig sa aking dibdib. Hindi ko akalaing sa gitna ng kawalang katiyakan, may isang taong magpapaalala sa akin ng magagandang alaala ng nakaraan. Agad akong nag-reply, "Mabuti naman, ikaw, kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nag-uusap." Sa kabila ng mga taon ng hindi pagkikita, ang aming koneksyon ay tila hindi nagbago. Parang kahapon lang kami huling nagkausap. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalim ang aming komunikasyon. Nagsimula kami sa mga simpleng kamustahan hanggang sa umabot na sa mahahabang pag-uusap tungkol sa mga pangarap, takot at pag-asa. Nalaman ko na si Arvin ay nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Ngunit dahil sa pandemya, si Jai na stranded sa kanilang probinsya. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ng lungkot sa kanyang boses. "Mia, hindi ko alam kung paano tayo aabot sa dulo ng pandemya na ito. Nakakabahala ang sitwasyon." Ang sabi niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Paano nga ba tayo magpapatuloy sa ganitong sitwasyon? Subalit sa kabila ng kawalang katiyakan, naramdaman ko rin ang pag-asang dala ng aming koneksyon. Sa kabila ng distansya, sa kabila ng mga limitasyon, may isang bagay na hindi matitinag, ang aming pagkakaibigan. Sa gabi ding iyon, nagdesisyon akong mag-propose ng isang ideya kay Arvin. Bakit hindi natin subukan ang isang bagay na makakatulong sa atin habang naghihintay tayo sa pagbalik ng normal na buhay? Ang sabi ko, nagulat siya sa aking mungkahi. "Ano ang iniisip mo, Mia?" Ang tanong niya puno ng kuryosidad. "Subukan natin ang isang online project," ang sabi ko. "Alam mo namang mahilig ako sa pagsusulat at ikaw ay sa photography. Pagsamahin natin ang ating talento at gumawa tayo ng isang blog o online platform kung saan maibabahagi natin ang ating mga kwento at larawan. Maaari nating gawing inspirasyon ang ating mga karanasan sa pandemya." Hindi ko inaasahan ng kanyang kasagutan. Sa kabila ng aming mga takot at pagdududa, pumayag siya. "Mukhang magandang ideya yan, Mia. Sige, subukan natin." Ang sagot niya, puno ng pag-asa. At doon nagsimula ang aming bagong paglalakbay. Sa gitna ng pandemya, sa pamamagitan ng internet, nagsimula kami ng isang proyekto na magpapalapit sa amin. Ngunit sa kabila ng magandang simula, hindi ko akalain na sa susunod na mga araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang magdadala sa amin sa isang sitwasyon na magpapabago sa lahat. Ang aming proyekto ay nag-umpisa sa pagbuo ng mga plano at ideya. Subalit, sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang tawag ang natanggap ko mula sa aking ina. May balita siyang ibabahagi na magbabago sa aming buhay. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong isang guni sa kanya ang napakahabang panahon ng pagkakahiwalay namin. Matagal ko siyang hinanap, ngunit tila ba hinigop ng lupa ang kanyang presensya. Hanggang sa dumating ang pandemya, kung saan ang lahat ay natigil
at ang mundo ay tila naging isang malawak na espasyo ng kawalang katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natagpuan ko siya sa paraang hindi ko inaasahan sa pamamagitan ng isang simpleng notifikasyon. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop, nag-scroll ako sa aking social media account, isang ugali na naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay mula nang magsimula ang lockdown. Walang kakaiba sa gabi iyon, mga balita tungkol sa pandemya, memes at mga post kung paano maghugas ng kamay ng tama. Ngunit bigla, isang notifikasyon ang umagaw ng aking pansin. Isang friend request mula kay Lara. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ang puso ko'y parang tumalon sa tuwa, ngunit may halong kaba at pagtataka rin. Matagal kaming hindi nag-usap, halos 5 taon. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang kanyang mga mata na puno ng pangarap at kasiyahan habang kami nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga sa aming lumang paaralan. Ngunit ngayon, narito siya, nag-aalok ng pagkakataong muling magkausap. Agad kong tinanggap ang kanyang request at hindi nagtagal, nag-message siya. Ang unang mensahe ay simple, "Kumusta ka na?" Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga taon at ang damdamin ng muling pagkikita. Sumagot ako ng may ngiti sa aking mukha. "Mabuti naman, Lara. Ikaw, kumusta?" At doon nagsimula ang aming muling pag-uusap. Napag-usapan namin ang lahat mula sa mga bagong hilig at natutunan namin sa panahon ng quarantine hanggang sa mga pangarap na halos limutin na. Ang mga dating alaala ay muling bumalik, ang mga tawanan, ang mga maliliit na pagkakamali na aming ginawa noong kabataan, at ang mga pangarap na nag-uugnay sa amin. Sa bawat mensahe, nararamdaman ko ang koneksyon namin na unti-unting bumabalik. Para bang kahit na magkalayo kami ng pisikal, naroon pa rin ang hindi mapapantayang damdamin ng pagkakaibigan na lumampas sa oras at distansya. Hanggang sa isang gabi, nagpasya kaming mag-video call. Habang naghihintay, may halong kaba at pananabik ang pakiramdam ko. Ano nga bang itsura ni Lara ngayon? Paano siya nagbago? Ganito rin kaya ang iniisip niya? At sa wakas, nang mag-online siya, ang kanyang nangiti ay parang isang sinag ng araw na nagbigay liwanag sa aking gabi. Ang tagalan na natin hindi nagkita. Bungad niya habang inaayos ang kanyang buhok. Parang kailan lang naglalaro tayo sa labas ng bahay niyo. Tumawa ako. Oo nga, naalala mo pa ba yung araw na iyon? Yung naglaro tayo ng taguan at hindi mo ako mahanap? Siyempre naman, hanggang na ngayon, hindi ko alam kung saan ka nagtago. Sagot niya, humahagikik. Sa gitna ng aming tawanan, bigla siyang tumigil at seryosong tumingin sa akin. Alam mo, natutuwa ako na natagpuan kita ulit. Maraming beses na kitang hinanap noon, pero parang hindi tayo magtagpo. Nagulat ako. Hindi ko alam na hinanap din pala niya ako. Talaga? Ako rin. Maraming beses kitang sinubukang kontakin, pero wala akong nakuhang sagot. Tila may bigat ang kanyang mga mata nang sabihin niya, may mga nangyari kasi sa pamilya namin. Kinailangan naming lumipat at naging mahirap ang lahat. Pero heto tayo ngayon, nagkita ulit. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit naramdaman ko ang sakit at hirap sa kanyang boses. Lara, kung ano man ang nangyari, nandito lang ako. Hindi na kita hahayaang mawala ulit. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, mas malalim na ang naging tema, mas personal. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na damdamin. Tila ba may gustong sabihin si Lara na hindi niya magawa. Hanggang sa umabot kami sa isang punto ng aming usapan. Lagi kitang iniisip, alam mo ba? Sabi niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil ang mundo ko, ano kaya ang sasabihin niya? Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagkaroon ng aberya sa koneksyon. Bigla na lang nag-freeze ang video niya at ang tawag ay naputol.
Hindi ko alam ang gagawin. Ano ang gusto niyang sabihin? Sa isang iglap, nawala ang pagkakataon na malaman ang kanyang lihim. At ngayon, sa katahimikan ng gabi, naiwan akong nag-iisip, naghihintay sa muling pagkonekta, sa kanyang mga salita, sa kanyang damdamin, at sa kung anuman ang maaaring mangyari sa aming muling pagkikita. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap. Sa gitna ng pandemya, nang ang mundo ay tila naipit sa pagitan ng takot at pag-asa, natagpuan ko ang sarili kong nakikipag-usap sa isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Si Lian, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kabataan namin, ay muling bumalik sa buhay ko sa pamamagitan ng isang simpleng mensahe sa Messenger. Mula nang mag-umpisa ang lockdown, naging abala kami sa kaniya-kaniyang buhay. Ako sa online schooling at sa mga hindi maiiwasang gawain sa bahay. Siya naman sa pag-aalaga sa kaniyang pamilya, lalo na't mag-isa lamang siya sa Maynila. Hindi ko na inasahan na muling magkakaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Pero isang araw, nagulat ako nang makita ko ang kaniyang pangalan sa screen ng aking cellphone. Hindi ko na nagawa pang magdalawang isip. Agad kong binuksan ang mensahe. "Kamusta ka na, Nate?" Tanong niya. Simpleng tanong, ngunit napakalaki ng epekto nito sa akin. Para bang nagising ang lahat ng alaala namin noon. Ang mga tawanan, ang mga habulan sa parke, ang mga pagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Hindi ko akalaing sa likod ng distansya at pandemya, muli naming maaabot ang isa't isa. Eto, surviving. Ikaw, kamusta na diyan? Sagot ko, pilit na itinatago ang excitement sa likod ng mga salitang iyon. Nagpatuloy ang aming pag-uusap mula sa kamustahan hanggang sa mga malalalim na usapan. Pareho kaming nagulat sa kung paano kami naging mas bukas at malapit sa isa't isa, kahit pa ang tanging pagitan namin ay ang screen ng aming mga device. Sa kabila ng hirap at uncertainty ng mundo, bawat pag-uusap namin ay tila nagbibigay lakas sa akin. Ang mga simpleng tawag na minsan ay umaabot ng ilang oras ay nagiging sandigan ko sa mga araw na puno ng kaba at pag-aalala. Isang gabi, habang nakaharap ako sa laptop at iniintay ang kaniyang tawag, napaisip ako sa kung paano umikot muli ang aming mundo sa isa't isa. Naisip ko kung paano nga ba kung nagkatuluyan kami noon. Sa kabila ng kaswal ng mga tawag at mensahe, hindi ko na maiwasang maramdaman na may ibang kiliti sa bawat pagkikita namin sa screen. Hindi ko alam kung pareho kami ng nararamdaman, pero hindi ko na rin pinipilit na alamin. Sapat na sa akin ang muli naming koneksyon. Sa gitna ng aming tawagan, napunta kami sa usapan tungkol sa aming mga plano pagkatapos ng pandemya. Pareho kaming puno ng pag-asa at pananabik na muling makalabas, makapunta sa mga paborito naming lugar at makasama ang isa't isa ng harapan. Sa kabila ng mahabang oras na pag-uusap, tila hindi nauubos ang aming mga kwento. Hanggang sa biglang may sinabi si Liana na ikinagulat ko. "Nate, alam mo ba, may isang bagay akong gustong ipaalam sa'yo." Nanginginig ang kaniyang boses, tila may halong kaba at excitement. Nagulat ako sa tono ng kaniyang boses. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Mabilis na tumibok ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko mula sa kanya. Pero bago ko pa man siya matanong, biglang nagaring ang doorbell. Sino kaya ang nasa labas sa ganitong oras? "Wait lang, Lian. May tao ata sa labas," sabi ko. Sabay tayo upang tingnan kung sino ang nasa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko inaasahan ang aking nakita. Isang pamilyar na mukha ang nakangiti sa akin. Si Lian, nakatayo sa harapan ko. Dala ang isang maliit na bag at isang piraso ng papel. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito at kung bakit. Ang tanging alam ko, narito siya sa harapan ko na parang isang pangarap na biglang nagkatotoo. "Surprise!" sabi niya. Ang nangiti niya ay hindi mapantayan ng kahit ano. "Hindi ko alam na pupunta ka," sagot ko.
hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Sinabi ko sa'yo, may isang bagay akong gustong ipaalam sa'yo, di ba? Sabi niya, sabay abot sa akin ng papel na hawak niya. Napatingin ako sa papel, isang ticket, isang round-trip ticket, patungo sa isang lugar na matagalin na naming pinapangarap na puntahan. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Pero sa likod ng saya, may kaba. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lian sa lahat ng ito? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sa likod ng aming reunion, isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano ang tunay na dahilan ng pagbisita ni Lian? At sa likod ng tanong na iyon, isang damdamin ang hindi ko maipaliwanag. Isang damdamin na tila hudyat ng bagong simula, ngunit puno ng misteryo. Sa pag-usad ng mga araw, nagpatuloy ang aming mga video calls ni Alex. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-uusap namin sa simula ay magiging isang mahalagang bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng distansiyang namamagitan sa amin, naramdaman ko ang koneksyon na maihahambing sa mga araw ng aming kabataan. Ang mga alaala ng aming mga tawanan at kulitan sa harap ng sari-saring mga proyekto at gawain sa eskwela ay muling nabuhay. Isang tanghali, habang nagkakape ako sa harap ng laptop, nagring ang aking telepono. Si Alex ang tumatawag. "Hey, may oras ka ba? May gusto akong ipakita sa'yo," sabi niya. Agad akong pumayag at binuksan ang aking kamera. Sa likuran ni Alex, napansin ko ang kakaibang pag-aayos ng kanyang kwarto. May mga bagong poster at gamit na hindi ko pa nakikita sa mga naunang video calls namin. "Napansin mo ba?" Tanong ni Alex na tila nagbabasa ng aking isip. "Oo, medyo nag-iba ang setup mo sagot ko. "May dahilan kasi yan," tugon niya sabay ng ngiti. Ipinakita niya sa akin ang isang mural na gawa sa mga Polaroid na litrato. Litrato ito ng mga lugar na minsan naming pinuntahan noong mga bata pa kami. Ang parke kung saan kami madalas maglaro, ang paborito naming tindahan ng ice cream, at ang lumang eskwelahan namin. Ito ang mga lugar na nagbigay sa atin ng maraming alaala. Pahayag ni Alex habang ipinapakita ang bawat litrato. Gusto kong ipaalala sa sarili ko na kahit ano pa man ang mangyari, palagi tayong may mga alaala na nag-uugnay sa atin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. May kung anong kilig at saya ang hatid ng kanyang mga salita. Kahit pa may pandemya at hindi kami makalabas ng bahay, ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ang naging sandigan ko. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bahagi sa akin na nagtatanong, hanggang dito na lang ba tayo? "May naisip ka bang project na pwede nating gawin online?" Tanong ko para mabago ang usapan. "Actually, naisip ko kung pwede tayong mag-collaborate sa isang video blog," sagot ni Alex. "Pwede nating gawing tema yung mga bagay na nakapagpapasaya sa atin, kahit sa gitna ng ganitong sitwasyon." Maganda ang kanyang ideya, kaya't sinimulan namin ang proyekto kinabukasan. Naglaan kami ng oras upang mag-brainstorm at mag-plan kung paano namin isasagawa ang bawat episode. Sa bawat pagtutulungan, lalo akong humanga sa kanya. Si Alex ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang taong nagbibigay inspirasyon sa akin na mangarap at bumangon mula sa mga pagsubok. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nakilala ang aming video blog. Nakakatanggap kami ng mga positibong komento mula sa iba't ibang tao na nagbigay sa amin ng lakas ng loob na ituloy ang aming ginagawa. Naramdaman ko ang fulfillment na dulot ng pagbabahagi ng mga positibong mensahe sa panahon ng pandemya. Ngunit isang gabi, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Alex na nagbigay ng kaba sa aking dibdib. "May kailangan akong sabihin sa iyo. Importanteng magkausap tayo mamaya," mensahe niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko ang bigat ng mga salita. Naghintay ako sa aming nakatakdang oras ng tawag. Habang lumilipas ang mga minuto, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-anong senaryo. Sa wakas, nag-ring ang aking telepono at nagpakita ang mukha ni Alex sa screen.
Ngunit hindi katulad ng dati, may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. May nangyari, panimula niya. Nakakuha ako ng offer na trabaho abroad, ngunit kailangan kong umalis sa loob ng 2 linggo. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Sa isang banda, masaya ako para sa kanya dahil alam kong matagal na niyang pangarap ito. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maiwasang maramdaman ang lungkot sa kanyang pag-alis. Anong plano mo? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking emosyon. Hindi ko pa alam, sagot niya, pero alam kong kailangan kong yakapin ang pagkakataong ito para sa sarili ko. Habang nag-uusap kami, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bakit hindi natin gawing espesyal ang huling episode ng video blog bago ka umalis? Alok ko. Pwede nating gawing tributes ang episode na yun sa lahat ng alaala at sa mga natutunan natin sa isa't isa. Ngumiti si Alex at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong damdamin na aking nararamdaman. Ang saya at lungkot na magkasabay na bumabalot sa aming pagkakaibigan. Gusto ko yan, sagot niya. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, pinaghahandaan namin ang aming huling episode. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at tawa, alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. Ano nga ba ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? At habang nagtatapos ang tawag, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko pa nasasagot. Ito na ba ang huli naming pagkikita? O ito na ang simula ng bago naming yugto? Maaliwalas ang umaga at tila sinasalamin ng silahis ng araw ang bago kong pag-asa. Nang bumangon ako, naramdaman ko ang kakaibang sigla sa aking puso. Sa simula, akala ko'y isa lamang itong pangkaraniwang araw, ngunit sa likod ng aking isip ay may bumubulong na may kakaiba sa araw na ito. Maingat kong binuksan ang aking laptop, ang aking naging bintana sa mundo sa panahon ng pandemya at agad kong binuksan ang aming chat ni Miguel. Mula nang magtagpo kaming muli sa pamamagitan ng internet, ang bawat araw ay tila punong-puno ng bagong kwento at pag-asam. Kahit magkaiba ang oras namin, hindi naging sagabal ito para sa amin. Naging mas malalim ang aming usapan at unti-unting bumabalik ang init ng aming pagkakaibigan na nooy natabunan ng panahon at distansya. Nakakapagtaka kung paano ang simpleng chat ay naging daan para muling mabuhay ang aming mga pangarap. Sa bawat mensahe, dama ko ang pag-aalab ng damdamin na tila nawala, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Nagsimula ang araw na ito sa simpleng pag-uusap. Kumusta ka na, Miguel? Tanong ko. Sa kabila ng mga kaganapan sa mundo, palaging may kagaanan sa bawat tugon niya. Ayos lang, Lila. Medyo abali sa trabaho, pero heto't nakahanap ng oras para makausap ka. Sagot niya, at parang musika ang mga salitang iyon na dumadaloy sa aking pandinig. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pandemya, ang internet ang naging tulay namin para muling magtagpo. Sino ang mag-aakala na ang simpleng video call ay magdadala ng napakaraming alaala? Ang mga ngiti at tawanan namin ay tila pumapawi sa lungkot na dulot ng pagkakakulong sa kani-kaniyang tahanan. Malayo man kami sa isa't isa, ngunit pinapawi ng teknolohiya ang distansya. Unti-unti, naramdaman ko na hindi na kami basta magkaibigan. Sa likod ng aking isip, alam kong may mas malalim na damdamin ang unti-unting nabubuhay. Habang patuloy kaming nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang tono. Lila, bigkas ni Miguel na tila may kakaibang seryosong tono. May gusto akong sabihin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? Sa likod ng aking isip, may kaba at pananabik. Hindi ko alam kung ano ang balak niyang sabihin, ngunit may kutob akong ito ang magbibigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Nagpatuloy siya. Alam mo, ang tagal ko nang iniisip kung paano ko sasabihin to. Pero siguro, sa lahat ng nangyari, ito na ang tamang panahon. Parang nag-freeze ang mundo ko. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang pinagdaanan namin ay hindi na basta simpleng pagkakaibigan.
Sa unti-unting pag-usbong ng damdamin, ang dating simpleng ugnayan ay naging mas malalim. Miguel, ano yon? Tanong ko, puno ng pag-asam sa mga susunod niyang salita. Sa isang sandali, parang bumagal ang oras at ang bawat segundo ay tila isang mahabang paglalakbay. Lila, matagal ko nang gustong sabihin na, mahal kita, pahayag niya na tila musika sa aking pandinig. Ang mga salitang iyon ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Maraming tanong ang gumugulo sa aking isip. Paano na ang pagkakaibigan namin? Ano ang mangyayari kung sakaling hindi ito magtagumpay? Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong ito ang simula ng bagong kabanata sa aming kwento. Natigilan ako sa kanyang pahayag. Sa kabila ng saya, may isang bahagi ng aking isip na nagdududa. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, ang sunod na sinabi ni Miguel ay tila isang bombang sumabog sa aking mundo. Lila, may isang bagay pa akong gustong sabihin. May nakilala akong iba. Bigla akong napuno ng pagkagulat. Ang saya na nooy nararamdaman ko ay biglang napalitan ng kalungkutan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babaeng iyon? Paano niya nagawang masabi ang kanyang nararamdaman sa akin, ngunit may iba pala siyang iniisip? Sa likod ng aking isip, ang saya at pag-asam na naramdaman ko ay biglang napalitan ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang banda, ang damdamin ko para sa kanya ay tunay at hindi ko maitatanggi. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang revelasyon ay tila isang balakid sa aming kwento. Ano ang gagawin ko ngayon? Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng masalimuot na yugto sa aming buhay. Ang tanong ko sa sarili ko, paano ko haharapin ang bagong hamon na ito? Sa mga oras na iyon, ang tanging ginawa ko ay ang mag-log off na iwan ang usapan namin sa ere. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong kailangang harapin ang bagong sitwasyon. Ngunit bago ko gawin iyon, kailangan kong hanapin ang sagot sa aking puso. Sa kabila ng pandemya, ang tunay na laban ay sa loob ng aking damdamin. Paano ko haharapin ang bagong landas na ito? Ito ang tanong na patuloy na gumugulo sa aking isip. Ang mga araw ay mabilis na lumipas sa kabila ng tila walang katapusang mga lockdown at quarantine. Ang mga hakbang ng oras ay tila mas mapaghigpit habang ang pandemya ay patuloy na pumapalo sa mundo. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon ng hindi inaasahang kaluwagan sa pamamagitan ng mga virtual na pagkikita namin ni Kara. Ang aming pagkakaibigan mula pa noong bata ay muling nabuhay sa gitna ng krisis at higit pa sa dati ay naramdaman kong may bagong pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng laptop at nakikipag-chat kay Kara, nagkaroon kami ng malalim na pag-uusap ukol sa mga pangarap namin na tila naantala ng pandemya. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano na lang ang mangyayari sa atin kung hindi tayo nagkita muli online. Wika niya, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Parang ang hirap ng lahat, hindi ba? Sumang-ayon ako sa kanya. Oo, Kara, pero sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong mas magpahalaga sa mga bagay na dati tila baliwala lang. Parang mas na-realize ko ngayon kung gaano kahalaga ang mga ganitong sandali. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagkakaroon ng tiwala at pag-asa sa kabila ng mga hadlang. Alam mo, Leo, kahit na hindi natin nakikita ang kinabukasan, natutuwa akong nandito ka. Parang lagi kang nagiging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ko. May kung anong init na dumaloy sa aking dibdib. Ang mga salitang iyon ay tila musika na nagbigay ng panibagong sigla sa akin. Sa mga panahong minsan ay nawawalan ako ng pag-asa, si Kara ang nagiging inspirasyon ko upang patuloy na lumaban. Habang patuloy ang aming pag-uusap,
Biglang sumulpot sa screen ang notification mula sa isang email. Hindi ko sana papansinin, ngunit may kung anong kuryosidad ang nagtulak sa akin upang tingnan ito. Ang email ay mula sa isang lumang kaibigan, si Marco, na hindi ko na nakausap mula pa nang mag-umpisa ang pandemya. Hey, Leo! Long time no see. Alam kong ang dami nang nangyari pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Medyo urgent ito, ang nakasaad sa email. Naguluhan ako sa biglaang paglitaw ni Marco, ngunit hindi ko maiwasang maging interesado sa kanyang mensahe. Naging bahagi rin siya ng aming grupo noon, ngunit unti-unti siyang nawala sa eksena. Nagsimula akong mag-type ng reply, ngunit bago ko pa man matapos, biglang nag-pop up ang video call mula kay Marco. Hindi ko mapigilan ang pag-accept sa tawag at maya-maya pa'y nagpakita sa screen ang kanyang mukha. Kasing energetic pa rin tulad ng dati. Leo, grabe ang tagal na. Kumusta ka na? Bungad niya, puno ng sigla. Marco, Diyos ko, ikaw pala. Anong balita? Sagot ko, hindi pa rin makapaniwala na muli kaming nagkita kahit virtual lamang. Medyo magulo tong sasabihin ko, pero kailangan mong malaman. Panimula niya. Nasa Pilipinas ako ngayon, Leo, at dito ko na lamang isa sa mga kaibigan natin, si Mika. Naalala mo pa ba siya? Ay may malaking problema. Napatingin ako kay Kara na nakikinig din sa pag-uusap namin. Si Mika ay isa sa aming matalik na kaibigan noong high school, ngunit nawala ang komunikasyon namin sa kanya nang magpunta siya sa ibang bansa para mag-aral. Ano ang nangyari kay Mika? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May issue siya sa pamilya at pati na rin sa kanyang health. Kailangan niya ng suporta, Leo. Alam kong wala tayo sa physical proximity pero baka matulungan natin siya kahit papaano. Napabuntong hininga ako. Ang pandemya ay tila hindi lang nagbigay ng pisikal na distansya, kundi pati na rin emosyonal na hadlang sa mga taong mahalaga sa amin. Anong magagawa natin, Marco? Paano tayo makakatulong sa ganitong sitwasyon? Saglit na nanahimik si Marco, tila nag-iisip. May isang paraan, Leo. May online fundraiser na sinimulan ng ilang kaibigan ni Mika. Kung magtutulungan tayo, baka kahit paano'y maibsan ang pinagdadaanan niya. Nagkatinginan kami ni Kara, parehong nag-iisip ng pinakamabuting hakbang. Paano kung maging bahagi tayo ng pag-organize ng fundraiser? Siguro mas marami tayong maaabot na tao kung magtutulungan tayo. Suhestiyon ni Kara. Nakangiti akong tumango. O, Kara, isa itong paraan upang maipakita ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, na kahit sa gitna ng pandemya hindi tayo nag-iisa. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, may isang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Ano nga ba ang tunay na estado ni Mika at bakit tila may misteryo sa kanyang sitwasyon? Sa puntong ito, isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Isang damdamin na tila nagsasabing may mas malalim na nangyayari, isang bagay na kailangan naming malaman bago pa man maging huli ang lahat. Sa mga araw na lumipas, hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang maaaring mangyari kung hindi dumating ang pandemya. Marahil ay patuloy lang kaming magkaibigan ni Lea, patuloy na nagkakasama tuwing weekend, nagkukulitan at nagbibiruan. Subalit sa kabila ng lahat, ang hindi inaasahang pagkakataon na bumukas sa amin ang pinto ng internet ay tila naging daan upang mas mapalapit kami sa isa't isa. Nagsimula ito sa mga simpleng kamustahan sa chat. Kumusta ka na, Lea? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop. Saglit lang at nag-reply siya, eto, okay lang. Medyo nakaka-stress ang online classes, pero kinakaya. At doon nagsimula ang mas madalas na pag-uusap namin. Habang patuloy ang aming komunikasyon, napansin kong unti-unti nang nagbabago ang aking nararamdaman. Ang dati simpleng pagkakaibigan ay tila nagkakaroon ng iba't ibang kulay.
Hindi ko alam kung pareho kami ng nararamdaman pero ayokong ipilit. Natatakot akong baka mawala pa ang magandang samahan namin kung sakaling ako'y magkamali ng hakbang. Isang gabi, habang abala ako sa paggawa ng assignment, bigla kong naisipang mag-break at tingnan ang social media. Nakita ko ang post ni Leah tungkol sa isang virtual art exhibit na sinalihan niya. Natuwa akong makita ang kanyang mga gawa at naisipang magkomento, "Wow, ang gaganda ng mga paintings mo, Leah. Napakahusay mo talaga." Mabilis siyang nag-reply, "Salamat. Ikaw rin, napakahusay mong mag-edit ng video. Nakita ko yung ginawa mo para sa project natin dati. Ang galing." Nagpatuloy ang aming palitan ng papuri hanggang sa mapunta ang usapan sa mga bagay na hindi pa namin nagagawa simula ng magka-pandemic. "Namimiss ko na yung mga gala natin," sabi ni Leia. "Oo nga lalo na yung mga pagkain sa kanto na lagi nating pinupuntahan," sagot ko naman. Sa gitna ng aming pag-uusap, nagkaroon kami ng ideya. Bakit hindi tayo gumawa ng virtual tour ng mga paborito nating lugar? Suhestiyon ko. Pwede nating gawing video call habang nagpapalitan tayo ng kwento tungkol sa mga alaala natin doon. Agad siyang pumayag at sinimulan naming planuhin ito. Sa mga sumunod na araw, naging abala kami sa pagkukwento sa isa't isa habang pinapakita ang mga lumang litrato at video na kinuna namin sa iba't ibang lugar. Mula sa simpleng park hanggang sa mga paborito naming kainan, lahat ay napag-usapan namin. Isang gabi, matapos ang aming virtual tour, tila may kakaibang lakas ng loob ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa saya ng aming mga alaala o sa init ng aking nararamdaman, pero bigla kong nasabi, "Leia, naisip ko lang, napakasaya ko kapag kasama kita. Kahit na virtual lang, parang kumpleto na ang araw ko." Saglit siyang natahimik bago sumagot. Ako rin, ganun din ang nararamdaman ko. Sa totoo lang, hindi ko naisip na sa ganitong paraan pa tayo mas magiging close. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa unti-unti nang nagiging seryoso ang aming mga salita. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, napatigil siya sa gitna ng kanyang sasabihin. "Alam mo ba, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na, biglang nag-blackout ang screen ng aking laptop, nawalan ng internet connection. Nanginginig akong tinangkang i-reconnect ang aking device pero wala pa ring nangyayari. Naisip ko, ano kayang sasabihin ni Leia? Ano kaya ang ibig niyang iparating?" Habang abala ako sa pagtatangkang maibalik ang koneksyon, narinig ko ang pagring ng aking telepono. Tumatawag si Leia. Agad ko itong sinagot. "Hello, Leia? Pasensya na, nawalan ako ng internet." Tumawa siya sa kabilang linya. "Okay lang, ako rin nagulat. Pero sige, ipagpatuloy natin sa phone." At doon ko narinig ang mga salitang bumuo ng twist sa aking gabi. "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na, mahal kita." Napatigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakaibigan namin ay hahantong sa ganito. Ngunit bago ko pa man nasabi ang aking sagot, biglang may narinig akong mga boses mula sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at tumingin. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang mga tao, mga kapitbahay at ilang kaibigan na nagtitipon sa aming bakuran, tila may sineselebrate. "Anong nangyayari?" tanong ko kay Leia sa telepono. "Surprise," sagot niya. "May sorpresa kami para sa'yo." At doon ko napagtanto na ang gabi pa lang iyon ay magiging simula ng mga bagong alaala, mga alaala na hindi ko inaasahang darating. Sa wakas, ang araw na hinihintay ko ay dumating. Ngayong gabi, magkakaroon kami ni Mia ng video call. Matagal ko nang hindi naririnig ang kanyang boses at ang ideya na muli kaming mag-uusap ay nagdudulot ng kakaibang saya sa aking puso. Para kaming mga batang nagbabalik sa isang luma ngunit minamahal na laro kung saan ang bawat galaw ay puno ng kagalakan at pananabik. Habang inaayos ko ang aking laptop, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nakaraang taon na hindi kami nagkita. Si Mia,
Ang aking matalik na kaibigan noong high school ay palaging nandiyan para sa akin. Noong unang dumating ang pandemic, nagkaroon kami ng mga plano na magkita, ngunit nagbago ang lahat ng biglaan. Ang mga lockdown, pag-aalala sa kalusugan, at ang pagbabago ng aming mga buhay ay naglagay ng distansya sa amin. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkakahiwalay, ang teknolohiya ay naging tulay namin. Sa mga mensahe, tawagan at video call, unti-unting nabuhay ang aming ugnayan. Hindi ko inaasahan na ang simple ngunit makabagong paraan ng komunikasyon ay magiging daan para sa isang mas malalim na koneksyon. Sa bawat pag-uusap namin, mas lalo kong nararamdaman na hindi kami talaga nagkahiwalay. Sa pag-ring ng aking telepono, agad akong sumagot. Mia, ang bati ko puno ng pananabik. Alex, tugon niya, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw na sumisilip sa bintana ng aking kwarto. Matagal kitang hinintay. Sinimulan namin ang kwento sa mga nangyari sa aming buhay. Ang kanyang mga karanasan sa pag-aaral mula sa bahay, ang mga bagong libangan na natutunan at ang mga hamon na kinaharap sa pandemya. Sa bawat kwento, may kasamang tawanan at minsan lungkot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ko ang pagkakaibigan namin na tumibay pa. Nang mapunta ang usapan sa aming mga pangarap, hindi ko maiwasang magbahagi ng aking mga plano. Alam mo, Mia, gusto ko talagang ipagpatuloy ang aking pagsusulat. Parang ito ang nagiging outlet ko sa lahat ng nararamdaman ko. Talaga? Sabihin mo nga, ano ang sinusulat mo ngayon? Tanong niya, interesado. Isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na nagkahiwalay dahil sa pandemic, pero muling nagtagpo sa pamamagitan ng internet. Sagot ko, sabay ng ngiti. Parang tayo? Tumawa siya. Gusto ko yan. Parang tayo nga. Pero Alex, ano ang nangyari sa kwento? Naging masaya ba sila sa huli? Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, biglang nagbago ang tono ng usapan. Alex, may sasabihin ako, sabi ni Mia, tila may seryosong bagay na nais ipahayag. Alam mo, habang nagkakaroon tayo ng mga pag-uusap na ganito, may naramdaman akong iba. Napatigil ako. Ano kaya ang nais niyang sabihin? Ano yon, Mia? Tumigil siya saglit, tila nag-iisip. Sa tuwing nag-uusap tayo, nararamdaman kong masaya ako. Masaya sa paraan na hindi ko maipaliwanag. Parang, parang may higit pa sa pagkakaibigan natin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang puso ko ay biglang bumilis ang tibok. Totoo bang nararamdaman din niya ang nararamdaman ko? Ang pag-asa, ang takot, at ang pananabik na bumabalot sa akin ay tila nagkukumpetensya sa aking isipan. Mia, sabi ko, ngunit hindi ko natapos ang aking sasabihin. Sa likod ng aking isipan may mga tanong na bumabalot. Ano ang mangyayari kung sabihin ko ang aking nararamdaman? Paano kung iba ang interpretasyon niya? Ngunit bago ko pa man magawang tapusin ang aking sinasabi, biglang nag-pause ang screen. Ang koneksyon namin ay nagkaproblema. Napatitig ako sa monitor, umaasang bumalik siya agad. Ngunit kahit ilang minuto na ang nakakalipas, hindi pa rin siya nagre-reconnect. Parang biglang huminto ang mundo. Ang mga tanong at damdaming hindi ko pa nasasabi ay tila nakabitin sa ere, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang isipin na ito na ang twist ng aming kwento. Sa gitna ng uncertainty, natanto ko na ang pandemya ay hindi lamang nagdala ng pisikal na distansya, kundi pati na rin ng emosyonal na pag-aalinlangan. Habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop, umaasang bumalik si Mia, napagtanto ko na hindi pa tapos ang aming kwento. Ang reunion na ito ay hindi lamang isang simpleng pagkikita. Ito ay simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Ngunit paano nga ba matatapos ang kabanatang ito? Sa likod ng lahat ng tanong, isang bagay ang malinaw. Ang aming pagkakaibigan ay higit pa sa anumang pandemya.
Sa kabila ng mga limitasyon ng pandemya, ang internet ang naging tulay namin ni Lira upang muling makipag-ugnayan. Isang hapon, habang umuulan ng malakas sa labas, naisipan kong mag-login sa isang virtual meeting app para makausap siya. Ang pagkakahulog ng mga patak ng ulan sa bubong ay tila musika sa aking pandinig, nagbibigay ng kakaibang saya sa aking puso. Nandyan ka na ba, Lira? Tanong ko habang inaayos ang aking headset. Ang kanyang screen ay nag-flash at biglang lumitaw ang kanyang mukha. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa kabila ng pixelated na imahe. Oo, Nico, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-smooth ang ating connection. Parang ang lapit lang natin sa isa't isa. Sagot niya, may halong saya at pananabik sa tinig. Simula ng magkapandemya, bihira ang pagkakataon na makalabas kami ng bahay. Ang bawat araw ay tila nauulit na may parehong takot at pag-aalala. Pero sa mga sandaling ito, kahit pa sa digital na paraan, nararamdaman ko ang init ng pagkakaibigan namin. Sa mga usapan namin, hindi lamang ang mga alaala ng nakaraan ang bumabalik, kundi pati na rin ang pag-asa para sa kinabukasan. Alam mo, Nico, kahit papaano, natutuwa akong nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Sabi ni Lira habang binubuksan niya ang isang digital album ng aming mga lumang litrato. Sa bawat larawan, naroon ang mga ngiti namin, ang mga sandaling puno ng tawanan at kasiyahan. Oo, Lira, sino ba ang mag-aakala na sa panahon ng krisis, ang ganitong teknolohiya ang magpapalapit muli sa atin? Tugon ko habang binabalikan ang mga alaala. Ang isang litrato kung saan nasa tabi kami ng isang malaking puno ay nagpaalala sa akin ng aming munting pangarap, ang muling makapaglakbay at makahanap ng mga bagong karanasan. Paano kung matapos ang lahat ng ito, maglakbay tayo muli? Gusto kong makita ang mundong ito kasama ka, sabi ni Lira, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ang kanyang mga salita ay tila nagsilbing liwanag sa madilim na yugto ng aming buhay. Oo, Lira, pangako, gagawin natin iyan. Sagot ko, habang naiisip ang maraming lugar na nais naming puntahan. Ang mga bundok, ang dagat, at ang mga puok na puno ng kasaysayan. Ang bawat isa ay tila nag-aanyaya sa amin para muling maranasan ang kalayaan. Habang nag-uusap kami, bigla kong napansin ang isang kakaibang paggalaw sa kanyang screen. Isang mensahe ang dumating, hindi galing sa akin. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa ngiti ay tila may pag-aalala. Lira, ano iyon? Tanong ko, hindi mapigilan ng sarili na mag-alala. Mayroon lang akong natanggap na email pero hindi ko inaasahan ito. Isa itong alok na hindi ko akalaing darating sa panahon ngayon. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Alok? Ano bang klasing alok? Usisa ko, puno ng kuryosidad. Basta isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Pero hindi ko pa sigurado kung dapat ko itong tanggapin. Sagot niya, tila nagdadalawang isip. Naging tahimik ang aming pag-uusap. Ang ingay ng ulan ay tila naging backdrop sa aming mga iniisip. Sa kabila ng pandemya, ang mga pagkakataon ay tila nagbukas ng bagong daan. Kami ay nasa isang punto ng aming buhay kung saan ang mga desisyon ay maaaring magbago sa takbo ng aming kinabukasan. Nico, paano kung ang alok na ito ay magpapalayo sa atin? Tanong ni Lira, ang kanyang tinig ay puno ng alalahanin. Hindi ko alam ang isasagot. Ang saya at pag-asa na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot na baka ang mga pangarap namin ay hindi matupad. Kung ano man ang mangyayari, Lira, nandito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sabi ko, sinusubukang magbigay lakas sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nag-cut off ang connection. Ang kanyang screen ay naging madilim at ang mga patak ng ulan sa labas ay tila naging mas malakas. Ang virtual na daigdig na naguugnay sa amin
ay biglang nawala. Iniwan akong nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nakatingin sa madilim na screen, naramdaman ko ang bigat ng hindi alam na kinabukasan. Ang alok na iyon, ano nga ba ang alok na iyon? At paano ito magbabago sa amin? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng virtual na mundo, ako ay naiwan na may tanong at pag-aalala kung ang pagkakaibigan namin ni Lira ay magpapatuloy o magbabago. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang mundo ay tila natutulog at ang tanging ilaw na gumagabay sa akin ay ang malamlam na liwanag mula sa aking laptop, bumalik ako sa isang pamilyar na chatroom na minsang naging tahanan ng aming mga alaala. Sa kabila ng mga taon at ang hindi mabilang na mga pagbabago sa ating mga buhay, naroon pa rin ang pag-asang muling magtagpo sa pamamagitan ng virtual na espasyo na ito. Hindi ko pa rin mawari kung paano tayo muling nagkita sa ganitong panahon. Alex, sabi ko sa aking sarili habang binabalikan ang aming mga mensahe. Sa kabila ng pandemya, isang bagay ang naging maliwanag. Ang internet ang naging tulay upang magtagpo kaming muli. Mula sa mga simpleng kamustahan, nauwi ito sa pag-uusap na puno ng mga pag-asang muling mabuo ang aming koneksyon. Namiss kita, Mia. Iyon ang huling mensaheng natanggap ko mula kay Alex bago kami parehong napuyat sa kakwentuhan. Kinakabahan pa rin ako sa tuwing nakikita ang pangalan niya sa screen. Maraming taon ang lumipas mula nang huli kaming nagkita ng harapan at sa kabila ng mga alaala, hindi ko maiwasang magduda. Paano kung hindi na siya ang dating Alex na kilala ko? Habang naglalakad ako sa memory lane, biglang nag-pop up ang isang bagong notification. Isang video call mula kay Alex. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin kaagad o maghintay pa ng ilang segundo. Ngunit, sa totoo lang, sabik akong makita siya kahit sa pamamagitan lamang ng screen. Hi Mia, bati niya nang sagutin ko ang tawag. Ang ngiti niya ay parang hindi nagbago. Iyon pa rin ang nangiting bumuo ng maraming alaala ng aming kabataan. Kumusta ka na? Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong ng higit pa, kaysa sa mga simpleng salita. Hi Alex! Eto, okay naman, sagot ko. Ikaw? Ano na ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Tila wala akong maisip na ibang masabi. Sa kabila ng aming mga pag-uusap, hindi ko pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Busy sa work from home setup, sabi niya habang bahagyang tumawa. Pero sa totoo lang, masaya ako at nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap muli. Habang patuloy ang aming kuwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may itinatagong bigat na pilit niyang nilalabanan. May problema ba, Alex? Tanong ko nang hindi na makatiis. Bigla siyang natahimik, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Mia, may sasabihin sana ako sa'yo. Panimula niya, pero hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Naghintay ako, hindi alam kung ano ang susunod niyang sasabihin, ngunit puno ng pag-asang magiging maganda ang lahat. Mia, sa mga nakaraang buwan, may isa akong natutunan. Patuloy niya. Minsan kahit gaano pa nating kagustuhang bumalik sa dati, may mga bagay na hindi na maibabalik. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo pwedeng mag-move forward. Naguguluhan ako sa kanyang mga sinasabi. Anong ibig mong sabihin, Alex? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at kaba. Mia, may mga nangyari sa pamilya ko noong nakaraang taon, pag-amin niya. At dahil doon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Pero sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ang naging inspirasyon ko. Napansin kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako kahit mahirap, dugtong niya. Dahil alam kong kahit papaano, sa kabila ng distansya, nandyan ka pa rin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa isang iglap, ang lahat ng aking pangamba ay tila nawala.
Ngunit bago ko pa man masabi ang aking nararamdaman, biglang nag-freeze ang screen. Naputol ang koneksyon. Alex? Alex? Nandyan ka pa ba? Tanong ko habang pilit na inaayos ang koneksyon. Ngunit wala na akong naririnig na sagot mula sa kanya. Sa kabila ng pagkabigo, isang bagay ang naging malinaw sa akin. May pag-asa pa. At sa kabila ng hindi inaasahang pagkaputol ng aming pag-uusap, puno ang puso ko ng pag-asa na hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Marahil, ito ay isang bagong simula, isang paglalakbay na puno ng hindi inaasahang mga sorpresa. At sa puntong iyon, naisip ko na marahil ang tunay na halaga ng aming muling pagtatagpo ay hindi sa kung paano kami nagkasama muli, kundi sa kung paano namin patuloy na hinahabol ang mga pagkakataon sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan, ano kaya ang nangyari sa kanya?